Hello, magandang hapon sa inyo. Alam ko may magagalit na naman lalo na yung mga fans ni Sergey Bin. Hindi kasi nagti-trending ito ngayon eh. So di umano daw, meron daw nag-aalok sa kay Sergey Bin na magbigay ng free samples ng perfumes. I don't know kung anong perfume yun, siguro gagawing endorser o kung ano pa man, no? Tapos ang gusto daw na talent fee daw ay 2 million. The fuck, sino ba siya? Hindi, ano kasi ang follower ni Sergey Bin, madami. Kung totoo man ito, no, feeling ko, sobra naman to. 100,000 okay na siguro. Pero, yung 2 million na ganyan, eh, mag-Sara Geronimo ka na lang. Siguro, baka pwede pa, ano, kung mukhang kaya ni kaya kay Sara Geronimo to, or kahit sinong ano diyan na sikat, may makukuha ka sikat 2 million. Siguro, 'di ba? Depende sa kontrata kung gaano katagal na magiging endorser, 'di ba? Tapos meron pa dito sa ano daw. Hello Mosh, si Sergey Bin din daming pera. Nambuburaot pa sa shop, yung under chassis daw. Nambuburaot pa sa shop namin last year, singil ng daddy. 6K tumawad pa siya ng 3K na lang daw. Kahit wag mo nang itago identity ko, totoo naman yan. Ay, nako. Hindi, siguro, eto to, may pahabol pa. Tapos kapag bibili sa amin ng sasakyan pang buy and sell, babaratin pa ni Akla. Hindi no, siguro sometimes yung mga influencer, sikat nga naman sila ano, pero medyo na overestimate nila yung ano nila eh. Yung value ng pangalan nila eh. Iba pa rin talaga yung mga mainstream na celebrities. Kung kukunin mong endorser. Yes, no. May mga internet personalities na kinukuha naman talagang endorser na sa panahon ngayon. Katulad nila Kong TV. Di ba? Yan talaga yung mga sikat eh. Pero si Rapi Tulfo din, di ba dati, yung Robust. Inaano din siya. Ini-sponsoran siya. Pero iba kasi ang level ng ano ng sa social media kaysa yung sa mainstream. Mainstream kasi pati social media kaya nilang i-dominate eh. Pero yung sikat ka sa sikat ka sa social media, parang bibihira kung makita mag-crossover papuntang mainstream. Eh siguro may kinalaman yun sa value, no? Hindi ko naman sinasabing walang value yung yung pangalan ni Sergey Bin or yung image niya. Pero sobra naman itong 2 million, no? 100,000 o 200,000 siguro, ganun. Pero 2 million, parang ano naman. Kung totoo yun, ha? May magalit na naman sa akin. Di ba? So, ito, no? Meron pa isa dito nagva-viral. Yung si Arnel Ignacio daw. Nabalitaan ko to kagabi eh. Tinanggal sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, posibleng maharap sa kasong legal kaugnay ng umano'y hindi otorisadong kontrobersyal na 1.4 bilyong land deal ng OWA sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ano ba yan? Bilib na bilib pa naman ako dito dati. Well, tingnan pa natin yung paliwanag niya, no? yung pahayag niya. Pero parang yung mga, di ba panahon pa ng Duterte ba to? Si Arnel Ignacio? Parang iniisa-isa sila ngayon, no? Anyway, move on tayo. Abangan natin yung, ano ha, abangan natin yung resulta niyan ng ano na yan.
So ito, next issue. Ito napapanood ko to, bilib na bilib ako dito eh. Dito sa video na to, panoorin nyo ha. Naka-survive yung ano eh, yung rider eh. Ako baka may copyright. Tugug! Tamo oh. Tugug! Ano ba yung pinandikit niya sa sa motor niya? Rugby ba? Parang naka-rugby lang yung motor niya eh. Tignan mo ha. Tugug! Wala man lang ka-galos-galos yung jeep eh. Pero di ba may isang anggulo pa yan na na nakatayo pa yan? Yung mga nakamotor na mag-iingat kayo, kadalasan sakit yan talaga ng ng mga rider eh. Rider din po ako ha. Minsan pag nagda-drive ako, yung mga akala mo maalam na sa daan, yung maka-overtake eh wala man lang takot. Yung ganyan mas magandang makakarating kahit pa sabihin mo na hindi ka ganun kabilis, makakarating naman tayo sa paroroonan natin eh. Kaysa yung ganyan tinan mo. Tugug. Ay, Diyos ko. Mag-iingat mga kababayan ko. Tapos ito. Isa ito sa nagva-viral eh. Ito si Diwata. Di ba may bago siyang may bago siyang aso. Malaki daw to pag lumaki. Ang lahi niya ay German Shepherd. Malaki daw to tapos ang lakas daw nito kumahul. Kaya naman binili ko kaagad. Kaya naman pinangalanan ko siya. Ang pangalan niya ay Rindon. Ayan. Hello Rindon, shout out ka naman sa kanila. Medyo na ilang pa siya guys kasi nga bago lang siya. O, kahapon ko lang to binili. Sige na Rindon, kahulan mo na sila. Maldita ka naman. Ayaw mo naman kahul-kahul. Kahulan mo na sila, dali. Ang cute ni Rindon. Ayan. Plinixo lang si Rindon. Ang ganda-ganda ni Rindon. Kahulan mo sila ha. Matangka daw to at saka malaking aso daw to pagka lumaki. Kaya tingnan natin. Bata pa kasi siya. Ano pa lang siya? 1 month old. Di ba ang laki na? Kahul na. Aw, aw, aw. Bye. Hi guys. Papakilala ko lang sa inyo ang bago kong anak. Bago kong aso. Sabi ng binilihan ko, malaki daw to pag lumaki. Ang lahi niya ay German Shepherd. Malaki daw to tapos ang lakas daw nito kumahul. Kaya naman binili ko ka. So parang ang pinapatamaan niya dito si Rendon Labador, 'di ba? Alam mo minsan ito si Rendon hindi ko rin maintindihan din minsan eh. 'Di ba nung time na si Diwata tropa, alam ko tropa niya to eh. Kasi sila nila Rose Martan tropa, 'di ba? Nila Rendon, 'di ba sama-sama silang na persona non grata sa Palawan noon. May team sila eh. Ano bang team nila? Basta may team sila na na yung sila nila Rose Martan at Rendon. Then naging parang nila to si Diwata, 'di ba? Parang si Rose Mar parang naging business partner niya ba to? Naalala ko yung dati eh. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng rumor na yung negosyo daw nito ni Diwata, yung sa Quezon City, tsaka yung sa Quezon City at yung Caloocan. Basta yung mga branch na pinapatayo, hindi naman daw talaga siya yung may-ari nun. Kasi napapansin ko din, first hand experience, no? Yung parisan sa Quezon City, nakapost siya eh. POS. Computerize yung kahera, then yung menu niya digital din. Ibang-iba siya doon sa Pasay kung saan talagang pagmamay-ari ni Diwata. Parang feeling ko ginawa siyang mascot nung nung negosyo, din nagsara yung 'di ba, yung Quezon City kasi nga nagfe-fade yung yung kasikatan nito eh. Tapos ang iisipin mo doon, bakit yung mga branches lang computerized na? Pero yung mismong main branch yung Pasay, bakit dugyot pa rin? Hindi, nakakain po ako doon. Talagang dugyot yung lugar.
'Di ba? Supposed to be kasi napapansin mo pag pumunta ka dun sa kainan niya dun sa Pasay kasi bago kami dumaan nila Solja, nila Sir Noriel sa film center, 'di ba? Halos malapit lang sa film center 'yun eh. Kumain muna kami doon sa parisan niya. Alam mo 'yun, parang talagang hindi talaga siya yung maayos na kainan. Hindi ko naman sinasabing ubod ng dumi. Pero dugyot enough siya na hindi talaga siya yung pang professional. Ay, what do you mean? Hindi pang professional tamang term eh. Hindi siya yung talagang pinaka-safe na statement. Hindi siya kasing linis ng nasa Quezon City, yung mga talagang may gumawa. Kaya napapansin mo talaga ibang-iba talaga yung may-ari eh. Then iba daw ang lasa ng sa Pasay doon sa Quezon City noon. Kaya talagang hindi kaya malakas ang hinala ng karamihan na hindi si Diwata ang may-ari. So, medyo ba tayo napunta doon Hindi pinag-uusapan lang natin yung relationship nila Rendon dati. At every time na may umaapi kay Diwata noon dati, pinapagtanggol ni Rendon yan dati noon eh. 'Di ba? Sinasabi pa nga ni Rendon noon, mga inggit lang yung mga basher mo na hindi na lang maging maligaya sa pagiging successful mo. Then nung nare-realize ni Rendon na marami ng basher to, yung parang beyond repair na yung galit ng tao kay Diwata. Pati siya sumusundot-sundot na rin kay Diwata. 'Di ba? Sumusundot-sundot na rin si Rendon hanggang sa nagalit na rin si Diwata sa kanya. Ito, gumawa na rin siya ng meron pa nga isang aso to eh, MG naman daw ang pangalan, 'di ba? Yung Pitbull. Yung yung Pitbull, ginawa niya rin si makagago ng ng ganyan eh. Then ito, si Rendon Labador, nag-post, gumante, makabili nga rin ng alagang unggoy. doon sa post ni Rendon, daw eh. Anong gusto niyo ipangalan? Sa alagang unggoy. Mukhang ito, size up ko lang mukhang olats tong decision ni Hiwaga, ni Diwata na to eh. Si Hiwaga, bumabangon yata uli, di ba? Yung parisan na Hiwaga. Ito mukhang olats na decision tong ginawa ni ni Diwata eh. Parang nagde-declare siya ng war neto sa kaya niya kaya yon? Yung mga kinakalaban niya matagal ng matagal ng veterano sa social media eh. 'Di ba? Well, tingnan natin kung siya, kung masasalba siya ng mga kasamahan niya, no. So, next video, ano to? Pag kami nagbenta ng mura, panalo. Pag kami nakabili ng mura, buraot, aray ko. Pag kami nagbenta ng Oo nga naman, ulitin nga natin. mura, panalo. Pag kami nakabili ng mura, buraot, aray ko. Totoo nga naman, well, sa point of view lang naman ng tao yun. O, next video na pinasa. Ano to? Ito, totoo to. Kasi nung nasa kami, nung nasa mall kami, kasama ito sa meeting namin eh. Yung ganyan, Totoo ito. Ipinakita niya sa akin ang estilo niya ng pang-eepda. Beauty products, thermos, ultimo electric fan. Kaya niyang ipitin sa 2 hita. Alam mo, lalakad mo siya. Matagal Kailangan yan. mo siya na maayos. DVD player? Minsan nga laptop eh. Ginagawa ng mga yan eh. Kaya ngayon maingat na yung... Tingnan ko lang. Itingnan ko lang. Kaya ko. Alam ba sa palda eh. Dapat nakaayos eh. Ganun.
Pero professional si ate. Kung hindi EPDA, istir ang modus operandi niya. Kunwari, binubola namin yan. Yan, di ba may bumibili? Oo. Ito, habang tinitikiran na namin yan. Di ba nandun siya? Kaya ganyan na namin. Plastic namin yun, panalo. Oo, yun ang Isang laban. bungkos. So, dapat Hindi siya tatanga-tanga. Tanga siya eh. So, on. Hindi siya tatanga-tanga. Ano kasi, tapos pag nahuli pa yung mga yan, ito yung masakit mga kababayan ko. Meron pang may documentary pa si Cara David na napanood ko yata kahapon. Yung ganyan din, ang sinaplip naman ay pagkain sa supermarket. Matanda yun eh. Tapos ang dami na awa. Nakakabwisit yung ganun. Dahil nakakaawa nga naman yung istorya nung Sa isang CCTV footage na nakuha mula sa isang kilalang tindahan sa Pasig City, isang lalaking nakasuot ng asul na sando ang makikitang pabalik-balik habang namimili ng mga gamit sa bahay. Habang abala sa pagpili, hindi niya namalayang nailapag na niya ang kanyang itim na wallet sa ibabaw ng mga paninda. Nangyari din sa akin yan before. Kaya hindi na ako nagwa-wallet eh. Matapos nito, umalis ang lalaki na tila hindi napansin ang pagkawala ng kanyang wallet. Tapos mapupulot. Ilang minuto ang lumipas, isang babae na nakasuot ng pulang blouse at may dalang itim na sling bag ang dumating na tila mamimili rin ng kanyang mga bibilhin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang lalaking naka-blue at nagkausap pa sila ng babae. Sama dito. Matapos ay nakita ng babae ang wallet at agad na kinuha ito, binulatlat at isinilid sa kanyang bag. Ayon kay Jeremiah Cobrana, may-ari ng wallet, may larawan siya sa loob nito na malinaw na makikita kapag ito'y binuksan. Anya mukhang sinadya talagang itago ng babae ang pitaka at ang laman nitong pera dahil hindi ito isinurrender sa guard o sa lost and found ng tindahan. Hindi, pagkukulang mo din sir yun eh. Ikaw yung may kasalanan eh. I mean, hindi ko pinagtatanggol yung magnanakaw. Hindi ko pinagtatanggol. Mali naman yung ginawa ni ate talaga. Pero, hindi mo pwedeng sisihin yung ale kasi ikaw may kasalanan nun. 'Di ba? Ang mga masasamang tao kasi hindi mo na maiaalis sa mundo yan eh. Palaging nandiyan yung mga masasamang tao na yan. Now, trabaho natin na talagang mag-ingat sa mga yan. Eh, hindi ka naging maingat eh. 'Di ba? Okay lang sana ako kasama mo kung babanatan ko yung yung nagnakaw ng wallet mo. Kung yan ay dinukot sa bulsa mo or mo, maliwanag dun kasalanan mo din eh. 'Di ba? Ayoko mag-victim blaming pero sa'yo nagsimula yung problema. Hindi nga naman tama yung ginawa ni ate, pero hindi natin kasi may expect na lahat ng tao ay magwo-work sa pabor mo. 'Di ba? Laman ng wallet, pera, mga ATM at bank cards at driver's license. October 4, bandang mga 12:30, pumunta ako ng Novo. So para bumili ng mga gamit ng tabo, Tasca, tsaka yung Arinola. Tapos busy pa pipili ng mga items. Sukbit ko dito yung wallet na kulay itim. Tapos naghahanap ako ng mga ganda-gandang mga klase ng matibay-tibay. So hindi ko na namalayan na yung wallet na ipatong ko dun sa mga item, gumamit kayo ng body bag. Ng body bag, hindi yung
'Di ba? namimili ng items na, doon ko na ipatong, lagayan ng sabong bayon or ano. Tapos nag-ikot-ikot ako. Kesa yung dala-dala nyo lang na yan, may papatong nyo talaga yan. Lalo na kung halimbawa, wala kayo, yung shorts mo pa yata, wala pa yatang bulsa yun. 'Di ba? Hindi ko na napansin na nakaipatong ko doon. Hanggang sa pagbalik ko, namimili pa rin ako ng tabo. Tapos merong babaeng matanda na lumapit sa akin na namimili rin. Sa buong akala ko na busy rin siya sa pamimili, pero hindi ko na namalayan yung wallet ko na nandun sa pinakaano niya, malapit na dun sa pwesto niya. Nung nagtatabo-tabo ako, napatawa pa siya. Tapos yung pagka tumalikod na ako sa kanya binalikan yung yung wallet ko. Tapos dinampot niya, pinulaklat. Pag pinulaklat niya, nakita niya merong lamang pera. Imbis na isoli sa akin dahil yung wallet, merong picture ko talaga na 2x2 picture na ako talaga yung nandoon sa sa wallet. At kaharap niya ako. Pag pinulaklat niya, nakita niya may pera. Sinupit niya na sa bag niya. Tapos diretso umalis. Umikot lang, tapos bumalik, tinignan pa niya ako hanggang sa pagbaba ng escalator. Nakita siya sa CCTV. Pagbaba niya, hindi na siya namili, talagang lumabas na ng Novo. Tsaka yung kahapon talaga yung ginawa niya. Imbis na soli na lang sa lost and found o sa guard, hindi niya ginawa, talagang pinag-interesad. Yun bibili sana ng mga mga gamit sa bahay kasi nga gawa ng sira-sira na yung gamit namin. Yung tabo, yan, tsaka gusto ng asawa ko. Sir kasi, di ba? Nasa pag-iingat natin yan. Alam mo naman na maraming kawatan sa Pilipinas. Kung iingot-ingot ka, kasama yan sa magiging problem. Lesson learned na rin yan. Di ba? Hindi lang sa'yo, pati sa akin at sa iba pang taong nakapanood. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.